Bikes bring business. Alam na natin yan. And in recent years, isa sa mga nag-boom na negosyo ay ang mga kapihan. Hindi na siguro matatanggal sa mga siklista na gustong-gusto nilang magkape. Hindi naman lahat, pero ang daming mga cyclist na ang madalas na pit stop ay mga kapihan. Noong nagsimula ako sa biking, hindi ko alam na mabubudol din pala ako pagdating sa kape. At nitong pandemic, ang daming small coffee businesses na natayo, and some of those that did well are bike-friendly cafes. Kausapin natin ang mga cafe owners who managed to capture the cycling market. For sure, madaming learning sa episode na to. This is Buji Babiera and you are listening to Tambike Session, an Anima podcast. Kasama ko ngayon sa episode na to ang dalawa sa mga may-ari ng mga pinupuntahang coffee shops ng mga siklista. Ako personally, avid customer ako nitong dalawang cafes na to at easy choice sila kapag napapadpad ako sa kanilang mga respective areas. Let us all welcome Kevin Reboledo from Kuro and Abby Tan from 1C. Hi Kevin and Abby, welcome to Tambike Session. Hello. Hello, kamusta? Kamusta? Thanks for having us. Yes, natuloy din. Oo nga nakailang tayo. Reschedule. At masaya ako na kausap ko ngayon to talk about biking and coffee. Kasi ako, sobrang hilig ko talaga magkape. At obviously, hilig ko magbike. At ang lagi kong pit stop talaga ay mga kapihan. Yung mga listeners natin, siguro yung iba dito hindi familiar sa inyong businesses. Can you tell us about your respective cafes? And nung ginawa nyo ba to, naisip nyo na okay, gagawin kong bike-friendly to. Tatarget ko yung cycling market. Ikaw, Abby. Hi everyone pala. I'm Abby. So our brand is called 1C Coffee. We're located in Capitolio, Pasig. Basically, we started July of 2021. Long story short, pangatlong brand ko na tong kape. Huwag na natin pag-usapan yung nauna kasi medyo sad dahil we had to close them down because of the pandemic. So, but fast forward to 2023, ito naman. So, 2 years na rin si 1C. Nakaano na rin. Nairaos din yung pandemic. So, siguro ang dami kasi nagtatanong or ang daming nasa-shock na 1C Coffee lang pala yung name nung coffee shop namin and hindi dito sa 1C Coffee. Parang gano'n. Kasi So, yun yung siguro, Instagram handle nyo. Oo, yun yung Instagram handle. So, siguro share ko din bakit siya gano'n. So, very connected siya actually sa cycling. Siguro, ito yung fun fact na hindi alam ng lahat. So, kaya siya actually dito sa 1C. Yung space namin doon, nung hindi pa kami talaga nag-open, it actually served as our meeting place for bike. So, kaming friends na binuhay namin yung mga bike namin. Alam mo yung mga maalikabok na kasi may mga old bikes kami sa bahay. And gusto namin matuto ng city riding. Lahat kami nag-convince. Parang saan tayo? Tapos parang sila, dito na lang sa 1C. Kasi nga, nagkataon, andun na yung mga coffee stuff namin from the previous business. So, doon siya nag-start. So, kaya naisip 1C kami is, ano ba yung 1C? address namin. So, yun yung address namin sa dating 1C kung nasan kami nung nagsimula. So, doon lang siya actually sa other side na street. Na Ngayon kasi iba na Yun ba yung neighborhood na may white, yung color white yung before? Oo. Doon yata kayo nakapunta nila Yes. Kurt. Yes. So, yun yung OG na 1C. So, yeah, 1C yung address nun. So, nung nag-isip kami ni Rika before, parang, okay, ano bang i-name natin dito? Tapos, yun na. Nag-end up na 1C? parang dito sa 1C kasi doon kami talaga natuto mag-city riding. I mean, we know how to ride bikes, pero hindi kami, hindi kami magaling sa mga may kadabing kotse, gano'n. So, yun, doon kami nag-start ng iba-iba naming friends na may bike. So, to answer, nagkataon lang din na we also bike before and then nagulat kami na, ayun, dami rin namin nakilala nung nagbabike kami. Yeah. At nakuha nyo ang mga bikers as one of your early customers. Oo, kasi 'di ba dati medyo loophole yung mga MECQ, GCQ sinasabi nila bawal mag-exercise, bawal sobrang ganyan. throwback. 'Di ba? Pero parang tayo nang sisingit natin yung mga bike thing natin.
So, yun. Yeah. Yan ang history ng onesie. Connected talaga sa Mm. cycling. Pero Mm. sinadya nyo ba talaga na, okay, biking Mm. market or not really? Honestly, hindi talaga. Nagkataon lang din na kami din, na dumami yung kakilala namin, na friends na nagbabike din, doon na nag-start. So, Mm. yeah. Kasi before naman sa previous businesses namin, hindi rin kami, wala kaming market masyado for cyclists. I Kasi see. sa business district, so yun. Kayo naman, Kevin, sa Kuro. What is Kuro and target nyo ba talaga ang mga siklista? Hi, I'm Kevin. Hi, Kevin. Hello. Hindi ko rin kasi masabi na owner ako ng Kuro. Pero, andito si Kurt. Hi, So, Kurt. hi. Hello, ayan si Kurt. Isa siya sa mga Hello. taong nakikita nyong nasa likod ng bar ng Kuro kapag dumaan kayo sa cafe nila. So yeah, Kuro, let's go to Kuro. So, ang Kuro, para siyang somewhat na rebrand na, kasi may former business din kami before, which is in the same place kung saan yung Kuro. Tapos, yun, due to pandemic, since nagsarado yung mga sinusupplyan namin before, pati yung business na wala ng customer. So, eventually, we had to close it down. And then, yun, nung pandemic, wala kami masyadong ginagawa eh. Since yung dad ko, si Raymond, hilig talaga niya mag-bike. So, ayun. So, ganun din, parang yung Dexter's, yung shop namin before, nagiging meeting place siya ng kung saan mag-start mag-bike and then they bike around the city. Ganyan. Sa Katipunan Avenue to located, right? Yeah, so may White Plains sa tapat ng video. Yeah. Quezon City. So, ayun. So, parang naging recovery ride nila every Sunday, mag-city ride and then pupunta ng mga different coffee spots. Ayan, so sa mga napunta namin before was Swansea, Kohi. Oo, and yun. then, Oo nga, naalala ko yun. Oh, Yun di yung mga regular nag-uusap. na pinupuntahan. Nag-uusap, o saan bukas, di ba? yan. Kasi before, di ba, parang Mondays ba yun? Or close din yata pag Mondays. Tama ba? Parang, I think so. Tapos parang Maraming 8 a.m. close ng Mondays yata eh. In For some general. reason, no, ang daming sarado pag Lunes. Rest day. Oo. Rest day ang Monday. Rest day. So, ayun. So, parang naging parang part ng routine na every Sunday magkakape. Tapos parang sabi namin, sayang yung space na nire-rent namin. So, bakit hindi tayo i-convert yung dating shop into a coffee shop na grab and go lang. Parang after mag-ride doon tayo tatambay or yung mga friends pwede pumunta. Pero hindi rin namin in-expect siguro na magiging ganun yung reach niya na may ibang cyclists from other places kasi usually kami-kami lang din naman yung nagbabike. Yeah. So yun. So, nakakatuwa na ang laki pala ng cycling community. Parang gano'n. Tsaka Kevin, yung space ninyo na Kuro, very small lang siya, right? Naalala ko yung meron lang kayong isang parking slot for car na ginawa nyo, kinonvert nyo into bike parking na mas madaming na-accommodate na tao ngayon. Tama ba? Yes. Kasi kung kunyari isang ia-allot namin siya for cars, since very small nga yung place, mawawalan ka ng dining area, mawawalan ka ng alfresco area, compared to open mo siya for mga cyclist, mga nagsuscooter, motor, ganyan. So parang isang parking space, kasya ilang bike, 10 or ilang. So, mas maganda yung foot traffic niya sa mga tao. Yeah, tama. So, kayo Kevin, parang nagsimula na friends lang muna yung customers hanggang sa lumaki-laki na siya. Yeah, parang friends and then nagdala si ganito na ganyan, sa kilala na namin. Ang dami, nakilala namin sila si Eve, sila Marlo. Sila Marlo. Yeah, ang saya. Alam mo, merong notion kasi yung Pilipinas in general na walang pera ang mga siklista, bakit natin gagawing bike-friendly yung business natin, hindi naman sila bumibili, mahirap lang. Parang may ganong notion, di ba? Pero ako, I believe, hindi naman totoo yun. As a business that captured the cycling market, may katotohanan ba sa notion na to na
hindi bibili yung mga bikers na walang pera yung mga namimisikleta? Ako, personally, hindi talaga ako aware dun sa notion na yun. Honestly, kumbaga hindi ko alam na may ganun palang tingin dun. Kasi, Mm. I remember this one time, parang 2020 yata yun, nung may, ano ka pa kami, parang height yun ng pandemic, tapos parang ang luwag ng kalsada, 'di ba? Tapos nakikita ko yung mga tao nagbabike. It ended up na kaming magkakapatid, bumili kami sa ah, Facebook Marketplace ng parang 2,700 na bike, na folding bike, Mm. only to be able, parang sabi namin, tara try natin mag-bike commute. At that time, maluwag yung kalsada, 'di ba? So, ang daling Mm. mag-drive. Pero, nakikita ko lang talaga yung cycling as another, para bang mode of transport. Mm. So, Alternative lang oo, siya. alternative siya talaga. So, hindi siya yung, it doesn't mean na, if you're biking, it means wala kang pangbili or wala kang, alam mo yun, it's just that Mm. iba-ibang purpose lang din talaga yung Mm. yung pagpili ng mode of transport. So yeah, medyo na-shock ako na may ganon Mm. na notion. So hindi ako naniniwala doon. Kasi merong Yeah. nagkaroon ng survey sa isang city na sa isang business district when they ask businesses, and some businesses, well, many businesses said na hindi, ayaw namin, wala naman silang pera. So ayaw nilang Oh, i-convert na bike yeah. friendly yung lugar nila kasi wala daw, yun nga, Mm-mm. walang market in terms Yeah. of sa mga cyclists. So Yeah. ikaw naman, Kevin. Ako tingin ko, ewan ko kung tama yung understanding ko Kasi tulad din sa space namin, if ginawa namin siya na parking space ng kotse, tapos hindi kami naging open to cyclist or whatever, parang mas maganda yung traffic ng tao na mas accommodate ako ng 10 cyclist kaysa isang kotse na minsan ang ginagawa pa ng ibang kotse kasi may video sa harap namin, di ba? So, papark sila sa amin. Tapos, Mhm. babalik ako. Tapos, pagkadating niya ng video, Ah. alis na siya, sibat Mm-mm. na siya. So, Yeah. I think Yeah. it depends also on the purpose of why you bike. Like what Abby said. Mm-mm. Oo, Abstan. Abby. Kahit ano Abby. naman. Yeah. So, I think it depends on the purpose of why you bike as well. So, kunyari, Mm. alam naman natin na may mga nagbabike na grabe yung luho nila sa bike, di ba? So, Mm. kapag pag nag-bike sila, Grabe. pag pumunta sila sa isang place, kaya sa shop, Yeah. yung dala nila ng mga tao, yung mag-order sila. So I Mm. think it's healthy. It's also healthy for the business, yung cycling community. Yeah, actually majority of the sales of the coffee shop is by cyclists and From mga active cyclists. people. Yeah. Oo. At the end of the day, lahat naman tayo gusto lang makapunta from one place to another. So, Yeah. So, it's up to us kung paano. Kung Mm. gusto mo talaga mag-bike or gusto mag-scooter or gusto mo, 'di ba, mag-motor, Tumakbo. tumakbo, same Oo. lang siya. So, I don't think or I don't agree na dapat may ganong kind of discrimination pagdating Mm. sa at least with any mode of transport, including to. Ito magandang Mm. question to kasi pag sinabi ng mga tao na, oh, saan ba merong bike friendly na cafe? So yung Mm. mga siklista would easily name cafes, and some of the names na nagpa-pop up lagi ay Onesie or Kuro. Pero what makes a cafe bike friendly para sa inyo? Dapat ba may bike rack, or paano ba masasabing bike friendly ang isang cafe? Coming from a business na laging binabrand na bike friendly. Parang hirap sagutin kasi parang depende sa standard ng isang tao kung ano yung bike friendly kung anong Oo. hanap niya. Kasi katulad nung iba, naghahanap sila ng may shower dapat yung place or may CR na maayos. Gusto niya yung parking niya is right beside him or her or Kahit walang bike rack. kahit walang bike rack, yeah. So I Yeah. think for me, I can consider na bike-friendly ang isang establishment. Bini-welcome niya yung cyclist na may bike parking, and friendly siguro
yung lugar in terms of accessibility to the shop or the establishment. Mm. So, yeah, I think yun. Tapos siguro yung mga tao rin na, I think, bike-friendly and maganda siya for cyclists if the community na na-build mo rin dun sa establishment ways. Mga mahihilig din, they share the same passion siguro. Yan, Mm-mm. ganda. Ikaw, Yeah. Abby. Yeah, siguro tuad na lang yun, no? Tuad sa sinabi ni Kevin. Same lang, same. Oo, kasi 'di ba parang siguro it just helps ano rin sa atin kasi nagbabike tayo na we know what we want pag nagbabike tayo, 'di ba? Medyo naka-tailor fit din siya sa kung paano ka as a cyclist. Like for example, if cyclist ka, of course, andyan yung gusto mong may bike rack, gusto mo yung rack mo or yung sorry, yung ano mo, yung rack is near you. It means yung bike mo mababantayan mo. Kasi nga 'di ba nga mahal nga yung bikes ng iba. So mas mahal pa sa kotse, 'di ba? Or Yeah, motor. yeah. So hindi rin naman siya basta-bastang ganon. So as simple as maka-provide siguro yung cafe ng mga refreshing drinks kasi bihira yung cyclist na dadating na hindi pa west, di ba? So parang most of the time, cyclists would want, medyo specific yung ano rin, yung hinahanap. So something refreshing, something to, yung pampacool lang din overall. Ayun nga, it also helps na iba kasi siguro yung, alam mo, may iba-ibang world yung bawat mode of transpo. Merong mga iba yung into big bikes, iba yung into cycling, 'di ba? Iba into mga naka-pimp yung cars, ganon. So, I guess it just also helps na andun yung nakaka-resonate well din tayo with the with the guests, ganon. Tapos, With yun the demands of talagang your customers. oo, parang ganun. Kasi iba-iba talaga lahat. I'm pretty sure, Abby and Kevin, hindi nyo bubuhatin yung mga sarili nyong bangko dito sa episode na to. Pero, I would imagine na bike-friendly ang isang cafe kung ginagawa nila yung nakita kong ginagawa ninyo sa mga customer ninyo, which is, I think, yung genuine care towards them. Na yung mga cyclists kasi, they always want safe spaces. Di ba yung kalsada natin, minsan hindi na talaga siya safe. So gusto nila, Yeah. pupuntahan nila na ligtas sila, na parang free sila to do their own thing, na kaya nilang mag-share ng mga experiences nila as a cyclist to other bikers din. And yung na-feel ko whenever I go to Wansi or whenever I go to Kuro is that I feel very welcomed. And I think your other customers would also agree to this na parang pag pumunta sila sa lugar niyo, oh, I'm home. Parang very comfortable ako dito na parang, oh, punta ako sa Wansi. Parang bahay to ng barkada ko na halimbawa, naalala ko to si Terenga, 'di ba? Minsan humihiga na lang siya Oo. sa sofa, 'di ba? Parang feel at home na siya. Oo, And then oo. pagpunta ako sa Kuro, parang bumibisita ako sa bahay ng tita ko na pwede kong makakwentuhan na randomly on a morning after a bike ride. So parang ganon, may genuine care and ramdam ng mga siklista na, oh, I'm home here. Parang customer na rin ako doon. Kasi bihira na rin ako. Parang customer ka na lang din kasi bihira ka nang mag-ano. Pag pupunta, parang siguro mga once a month na lang din ako nakakapunta sa Kuro. So kaya pagka pupunta, tapos nagkaka-tsempo-tsempo, imbis na tumulong ako sa loob, tumatambay na lang sa labas. Sa labas. Busy na. Si Kevin kasi meron siyang yung trabaho niya is isa siyang piloto ng aeroplano. So, tapos alam niyo ba, when I think about your business, Wansi, Kuro, syempre ang una ko naisip, kape. Pero, marami rin kayong ino-offer ng other things. May mga pagkain, di ba? Sometimes may mga pa-events din kayo. Yung yung mga siklista ba, makape ba talaga sila? Yung observation ninyo. And, I've seen you supporting cycling events and other bike communities. Bakit nyo ginagawa itong mga ganitong bagay? Siguro masabi ko makape kasi for some it's parang source nila yun ng energy going to the next destination, 'di ba? Pero siguro ako masabi ko as a coffee person, coffee enthusiast na nagbabike din.
andun din kasi yung, alam mo, sometimes may list ka na gusto mong puntahan kasi gusto mo lang nakabike, ayaw mo lang magkotse. Mm. So, andun yung nakaka-excite din yung ganong pakiramdam na nati-tick off mo yung nasa bucket list mo na ano. And syempre dahil minsan ilang kape ka na rin, hindi mo na rin kakayanin yung sobrang dami. So that's Yeah. why Palpitate nation. gets mo Ganun. rin naman na ayaw mo din naman ma-overcaffeinate yung mga tao. And at the end of the day, talagang puro mga refreshing drinks and yung mga parang madaling kainin na pagkain kasi nga most of the time pag ano ka very mobile ka, 'di ba? Parang stop ka lang ng stop, quick stop Mm. ba? Parang ganon. So, yun yung parang we also consider that way. Ano ba yung madaling kainin? Ano ba yung madaling hawakan? Alam mo yon, Mm. kung halimbawa walang table or wala ka talagang magtambayan kung nakatayo ka, ano yung mga ganon. So, yeah, iba-iba rin talaga yung gusto ng lahat. May mga iba naman talaga hindi nagkakape. So we Yeah. also have to adjust that. Ikaw, Kevin, makape ba ang mga siklista for you? Tingin ko, oo. Kasi katulad ng ibang customers din namin, syempre malapit kami sa area ng Boso-Boso, ng Antipolo. So pag Mm-mm. umaga, magkakape muna sila sa taas, sa Ahon, sa Pueblo. Sa Pueblo, Pueblo. yan. Tapos after nila magkape, dadaan ulit sila ng Kuro. After nila magkuro, magkakape ulit sila. Pero I think masarap kasi magkape kapag may kausap ka. Yan, So I think oo. it's more on the combination of coffee and camaraderie and Mm. Yeah. your friends. So And budol. and Correct, budol. yeah. Minsan uwi ka, mapapag-uusapan lang ng mga nakatamad na, uy, may parts ako ganito. Oo. Makikita mo, nagbebentahan na sila doon, nagiging Mm. marketplace na rin yung establishment mo. Naging meet-up point pala yung ano niya para Meet sa up mga place pala budulan. yun. Oo. Yeah. Yeah. Like what Kevin said, yung kape kasi ano siya eh, parang social fuel siya eh, na pag uminom ka ng kape, yung spots din niya, one siguro, hangout places din siya eh. So, people go there, magkakape, magkikwentuhan, you talk to friends, sometimes you talk to strangers, yung nasa katabing table o yung random person na nakatambay lang. Like Yeah. kahapon, nasa onesie ako, nagkaroon ako ng bagong friend dahil nga nagkakape lang kami sa labas. Tapos parang, uy, ganda naman ng libro mo. Tapos, yun, nag-usap kami, what's your bike, etc., etc. Tapos parang, okay, got a new friend dahil nagkakape kaming Yeah. parehas. Tapos, yan, napa-second order pa kasi nga napasarap ng kwentuhan, ganyan. So, Yeah. yung other question ko is that you also support bike events and sometimes you do bike events, di ba? Na kayo mismo yung nag-i-initiate and you support bike communities. Bakit nyo to ginagawa? Siguro kasi, for us, siguro kasi we share the same passion with most of our clients. So, we love cycling, we love biking. Para siguro to keep it alive, masarap kasi yung feeling na kasama mo yung mga, parang hindi lang sila customers, hindi lang sila clients. So, parang you build a relationship with your customers. Minsan kahit hindi sila bibili, okay lang, tambay lang sila doon. So parang it's more on, nakabuild ka ng family mo around the community. So parang ang sarap mag-host ng mga event or gathering. Not necessarily big event, sometimes intimate. Minsan nga kahit hindi na sa puro, minsan kahit sa bahay na namin, mga customers tumatabay, di ba? Magka-Sundays, ganyan. Yeah, siguro yun. Siguro it's because we share the same passion for cycling siguro. And masaya rin actually mag-join sa mga events, especially from different areas. Halimbawa kami, Kapitolyo, meron sa White Plains, ganun. So, alam mo yung pag nagsama-sama lang kasi, iba-ibang market din yung iba-ibang friends, iba-ibang, alam mo yun, sa sobrang daming tao, sobrang daming nagbabike, iba rin yung mako-connect mo rin silang lahat. Yung ganon. So, nakakatuwa din talaga yung ganon na dahil lang sa kape or dahil lang din sa pagbabike, sobrang nag-ano siya, parang nag-system na kung saan-saan yung topics, hindi lang siya limited to parts, so ganyan. So, yung iba nga nagkakaroon pa ng gig na, ito, photographer pala to, ito, videographer pala to.
So yun, mga Yung ganong iba bagay na ano. nagkakainlaban, ganyan. Ayun, totoo Uy, yan. sino Maraming yan? success story sa mga ganyan. Oo, dahil sa kapihan nagkikita, dahil sa pagbabike. Shout out sa Coffee and inyo, chill, kilala man. nyo na yan. Dapat yun yung gawin mong podcast next time, mga success stories. Oo. Uy, Pagbabay. speaking of landian, di ba, Abby, Ay, nagkaroon ng event ang Bumble nagkaroon. with Wansi. Oo, nagkaroon ng event. Parang naging date place to. Parang ano lang, pag nag-match kayo, tapos gusto nyo mag-date. So, buy one, Yeah. take one nun dati dito. Ang Couple ganda. Ang ganda. Oo. Sana may naging Oo. success story sa Eh, Bumble dates na yan. may mga nag-date, yun yung masasabi ko. As to the success, hindi ko alam kung Hindi May kayo nag-follow up. na-update. May nag-follow up ba? Hindi kayo hindi. na-update. Ayoko nang makichismis. Ayaw mo na ng mga ganyan. Yung Kuro, di ba, nagkaroon din kayo ng parang mini concert ng anniversary ninyo. Nung Tumugtog, yeah. tumugtog si Evidencel, Oo tumugtog ang nga. Autotelic. Ang ganda. Yeah. Grabe, grabe. It was a fun event. And yung events na yan, not just limited to your space. Sometimes na-extend yung cafe, yung coffee ninyo sa outside your own spaces, 'di ba? Nagpa-pop up din kayo, tama ba? Mm. Yes. Yeah, minsan concerts and mga kapag na-invite sa mga events, birthdays, ganyan, of friends, ganyan. Weddings, We also pop up ganyan. weddings. Mga Yes. bike events sa, halimbawa, Mobile in Manila events, ganyan, tama ba? Yes. Yeah. Nagiging, ano ba yung sa mobile? Naging pit stop. It stops, Yes. yeah. Oo. Parang masyado yata akong malapit eh. Parang mag-pop up. Yeah. Bike Yeah. demo, right? Kuro, Ah. nakapunta na rin Bike kayo. demo. Yeah, bike demo. Yeah. Tapos mga Yung sa invite. UP. Tapos ikaw, Abby, nag-ano ka na din, di ba? Parang bar takeover na din yung Wansi sa Oh. Makati. Yes. Actually, yung mga na-invite kaming bar takeover kay Combi. Nung, alam niyo yun, sa Sa Greenfield. Greenfield, tama. Tapos kay Otto, Yeah. one time. So, Kay yeah, David fun Ong. times. Oo. Nung Mm. time na, maluwag pa ang kalsada. Nakaka-miss yung yung time na, although hindi nakaka-miss yung peak ng COVID, pero nakaka-miss yung time ng pandemic na Oo. yung freedom ng mga tao to go out. Yeah. Kasi ngayon Yes. parang sobrang busy. On a bike, ng on a streets. bike, syempre. Oo. On a bike, yeah. Kasi ngayon, Oo. parang ang hirap na magbisikleta ngayon dahil ang Yeah, busy yeah, ng mga totoo. Dami kalsada. mong kalaban. Yeah. Mainit na yung mga ulo Ayun. ng mga Ang tao. daming dahil sa kalaban talaga, eh, no? Oo. Kaaway, Yeah. papatay sa'yo sa kalsada, ganyan. Tapos umulan ng malakas, so nalubak yung mga kalsada. Yeah, tara, binaha ka pala bigla. Abby and Kevin, ano yung masasabi niyo sa cycling community in terms of your business? Realizations niyo towards them, parang how did they help you, and siguro message niyo sa mga cyclists kasi I 'di ba, they still keep on supporting you, and Yes. you're known as a bike-friendly cafe, ganyan. Yun, super happy ko na binuhay ko rin yung bike ko ulit. Alam mo yun, aside from the fact na nakakapag-bike ako, sobrang dami ko talagang nakilala sa cycling community. And it really helped propel 1C, especially during ng time na nasa kabilang, kabilang pwesto. It really helped us para bang parang gave us a brighter future na, parang kaya natin to ilaban. Kasi we were so conservative that time na kaya nga maliit yung space, take away lang, at it's supposed to be an online thing. Pero with the help of the cycling community, parang nandun yung it must be we're doing something good. Alam mo yun, nakaka-build ng relationship. And what we've noticed is parang for some reason, ang tight lang talaga nung relationship ng cycling community. As you said, nagkakainlaban pa nga yung iba. So, up to the Magmahalan talagang... tayong lahat talaga dito sa cycling at kape. Oo, up to that personal level. So, yes, yun yung sabi ko, sobrang grateful kami sa cycling community talaga. And it's something na parang ingrained na din sa amin na we will never not take care of the cyclist. Alam mo yun? So, as a cyclist myself, syempre, I know the feeling
So, yun yung masabi ko. Ikaw naman, Kevin. Oh, that was really nice. Siguro I think the cycling community is very diverse, but at the same Mm. time, very the same. Ewan ko make sense, pero yeah, parang sobrang thankful ako dahil kahit from different professions, from different, ba, ang cliche or ano pag different walks of life, pero Mm. yeah, I think parang sobrang saya kasi it goes beyond the yellow door of Puro. Parang hindi na siya about business. Kasi Mm-mm. at first, naging parang business lang siya eh. Parang we need to earn, we need to ganyan. But then, eventually, it became more than that. Mm-mm. Parang it helped us learn more about the community at the same time. Yeah. It helped us learn more about ourselves. Na parang, uy, ito pala yung limitations ko, but I can go beyond my limitations. And Yeah. then, parang parang it helped us explore more about what we offer or explore more about the people around us as well. So yun, parang like what I said, parang it goes beyond the yellow door of Kuro na ayun, nakaka-bonding namin sila outside of uh, our Business business. hours. Yan, Yeah. business Yeah. hours. Di ba, yung last time nagpunta kami ng Bicol, nag-bike tour Yan. kami to Bicol. Or yung Mm-mm. si Lester nakasama namin sa Sagada. Nag-bike kami. Ako, very thankful ako sa community ng cycling kasi una, yun nga, as what I've said kanina, it's business. It's good business for us. But more than that, it's it develops us also as a human being. Parang it's healthy for our mental health, di ba? Yeah. Parang may release ka ng ano eh ng may ano ba tawag doon, Lester? Parang may napaglalaanan ako ng mga kuya, may stress. So may Mm. nakakausap ka, may mga napupuntahan ka. Yeah. Yeah, I think Ah, ganun. avenue mo siya for your to release your stress and anxiety. Release your Oo. stress. Yan, yung mga ganyan. Yeah. Parang pagod ako, punta ako sa ganito, kape tayo sa ganito. Or Nakaka-inspire naman yung mga sinabi niyo at parang gusto ko na tuloy magtayo ng sarili kong coffee business. Joke lang. Go. Kinumpetensya ko pa daw kayo eh. No? Just kidding. I'm just kidding. Hindi ko kayo kukumpetensya. Wala rin akong time for that. Pero alam nyo, ang daming nag-message sa akin, lalo na outside Metro Manila, na gusto nilang ma-capture yung cycling crowd and gumawa ng bike-friendly cafe. Siguro last question ka na. What's your ultimate tip for these people na gustong bumuo ng bike-friendly cafes? siguro for us, wala naman sigurong perfect na establishment. So, I think it's learning how to adapt to the needs of your clients, your customers. And at the same time, it's also learning how to connect with them. I mean, hindi perfect yung Kuro, may mga ano ba, may mga pagkukulang sa Kuro, like wala CR. Wala CR, di ba? Parang gano'n. But then you have to make up for what you don't have. So I Mm-mm. guess it's building connections again, connections talaga Mm-mm. siguro, and learning more about your clients, learning to adapt, learning to adjust to what they need. Yeah, Mm-mm. siguro yun yung tip. Kasi ano pa ko, I think ang ang coffee business within the cycling community is very friendly. Hindi sila yung katulad ng ibang business na parang patayan sila. Parang the coffee business around, kunyari sa Pasig, sa Quezon City, sa Manila, sa ano, they support each other. Parang, Makati yan. pagkapunta tayo, punta tayo ng Pasig, punta tayo sa Wansi, or pag napunta tayo sa Makati, punta tayo sa Kohi or sa Yardstick, or kapag pumunta tayo sa ganitong place, parang hindi siya yung yung type of business na parang, kayo dyan kasi kalaban namin yan. Oo, yeah. Yeah, Hindi tight ang competition, hindi Yeah. competitive. Para it's a healthy competition, or it's a healthy relationship among other coffee shops. Suportahan. Especially yung mga small businesses. Yeah. And siguro add ko din na I think very strong word yung connect. Yun naman talaga yung pinaka-importante. As simple actually as remembering your customer's name
and dagdag mo na yung order, it's just parang very impactful kasi when it comes to the guest. And ikaw, even as a customer, imagine coming in, they remember your name, and oh, Lester, I remember your order ng iced Americano, ganyan, kunwari. Parang yung simpleng ganon, makes the customers feel na napapakinggan sila. And di ba alam naman natin yung pakiramdam na pag napapakinggan tayo. So, yeah. Feeling ko yun is ma-practice yun ng cafes na may gusto. Parang feeling ko lang it's very impactful sa tao. It's really about connection. Parang just, of course, kung titingnan natin, sobrang daming coffee shops, di ba? Sa isang area, sobrang dami. But what makes you different is how you really connect with the people. Parang ang nangyayari, kape, nagiging medium na lang siya talaga sa maraming bagay. So, whether relationship or yun nga, mga side gig, etc. So, parang, I feel like yun. Siguro kung may ultimate ako yun. Ang ganda nga kasi hindi lang siya pera-pera, di ba? You build a community, you build genuine relationships, you gain friends, and I think that's more meaningful than, of course, importante ang pera. Kailangan kumita, kailangan mag-operate ng business. Pero iba yung reward, iba yung fulfillment na nagagawa kapag yung balik sa'yo ng customer, hindi lang monetary value, but also yung love, yung care, and yung appreciation sa ginagawa mong trabaho. And I guess that makes you inspired to continue and alam mo yun, mag-brew pa ng mas masasarap na kape para sa kanila. Alam nyo, coffee and cycling, they really go well together. And definitely, bikes bring coffee business. Ang dami ko natutunan sa inyo, Abby and Kevin. At ayun nga, sana na inspired din yung iba nating mga listeners na gumawa ng sarili nilang communities through their own cafes in the future. Abby and Kevin, maraming salamat for joining me sa episode na to. Alam mo, gusto ko na magkape. Dalawa ako sa mga cafes nyo, let's soon. Okay. Yes. Sana maabutan ko kayo. Kahapon nasa Onesie ako, hindi ko naabutan si Abby. Oo nga, hindi tayo nag-aabot. Oo. At sa ating mga listeners, dalaw kayo, Onesie Coffee sa Capitolio in Pasig. Tapos Kuro sa Katipunan Avenue sa may White Plains in Quezon City. Kuro and Onesie. Pwede nyo mag-cafe hopping kayo. Diba? Daan lang kayo sa Temple Drive, EDSA, ganyan. Again, Abby, Kevin, thank you very much. And to our listeners, maraming salamat sa pakikinig. Ako ulit si Buji at magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambay Session.